Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Siyam na personalidad na hindi muna pinangalanan ang tinukoy na co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinapublikong application for warrant sa International Criminal Court. Sa application para sa warrant of arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, bukod kay Duterte, may siyam na pangalang tinukoy bilang mga co-perpetrator o kapwa salarin ang Office of the Prosecutor. Kasama riyan ang dating Davao City Police Chief na kalaunay naging unang PNP Chief ni Duterte at ngayon senador ng si Ronald Bato de la Rosa. Si De La Rosa ay tinukoy bilang lumikha ng Oplan Tukhang na unang ipinatupad noon sa Davao. Binanggit din ng kanyang anak na si ngayon Vice President Sara Duterte na noong 2010 hanggang 2013 ay nagsilbing mayor ng Davao habang Vice Mayor ang kanyang ama. May isang bad news kay VP Sara at sa siyam pang personalidad. Ayon sa GMA Integrated News, Vice President Sara, posible bang samahan ang ama sa kulungan? Isa itong malagim na balita. Siyam na pangalan ang lumutang, kasama si VP Sara. Isang simpleng tanong, ano ang kabayaran ng dugo ng libo-libong Pilipino? Sa loob ng maraming taon, ang Pilipinas ay naging saksi sa isang kampanya na sinasabing maglilinis ng bayan mula sa salot ng droga. Ngunit sa kabila ng mga pangakong ito, hindi natapos sa linis. Sa halip, naging madugo ang resulta. At ngayon, isang nakagigimbal na balita ang yumanig sa bansa. Siyam na pangalan ang tinukoy bilang co-perpetrators sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sino nga ba sila? Ayon sa GMA Integrated News, ang International Criminal Court or ICC ay naglabas ng aplikasyon para sa warrant of arrest, ngunit ang karamihan sa mga pangalan ay nanatiling tinakpan para sa kanilang seguridad, pero hindi lahat ay nakalusot. May mga partikular na personalidad na hindi na kayang itago pa. Isa na rito si Senador Ronald Bato de la Rosa, ang utak sa likod ng Oplan Tukhang, ika pa ng GMA, ang programang naging simbolo ng madugong kampanya laban sa droga. Hindi lang siya, lumutang ring ang pangalan ng dating Davao City Police Chief Vicente Danao, isang malapit na alyado at tagapagpatupad ng mga patakaran ng administrasyon noon. Ngunit isang pangalan ang nagdulot ng matinding ingay, Vice President Sara Duterte. Ang tanong, lalabas pa ang warrant of arrest laban sa kanya? Pero bakit siya? Maaring iniisip mo, paano napasama si VP Sara sa listahan? Simple lang, siya daw ang naging mayor ng Davao City mula 2010 hanggang 2013 habang ang kanyang ama naman ang vice alkalde. At kung babalikan natin ang kasaysayan, sa panahong ito unang nag-ugat ang kampanya ng pamamaslang laban sa mga hinihinalang drug personalities ayon pa sa GMA Integrated News. Ngunit hindi lang iyon, sa aplikasyon ng warrant of arrest, inilista ng ICC ang mga ebidensya laban kay Duterte at sa kanyang mga kasamahan. Hindi lang ito base sa testimonya ng mga saksi, kundi pati sa mga talumpati at pahayag ng dating Pangulo, mga ordinansa at memorandum, mga dokumento mula sa PNP at iba pang ahensya. Ayon pa sa GMA News, kasama rin dito ang mismong drug watch list na ginamit bilang batayan sa mga operasyon. Kung tutuusin, maraming beses nang nagbitiw ng mga nakakakilabot na pahayag ang dating Pangulo. Pumatay ako ng 1,700 na tao noong ako ay mayor. O kaya naman, ang kasalanan ko lang ay extrajudicial killing. Ngunit dati, tila walang epekto ang mga ganitong pahayag. Pero ngayon, may nagbago. Kaya ano na ang mangyayari? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ayon sa mga abogado ng biktima, may 6,000 na kaso silang hinahawakan. Pero bakit 43 lang na kaso ang inihahain sa ICC?
Ang sagot, pinili lamang ang mga kasong naglalaman ng matinding ebidensya at naglalarawan ng brutalidad ng war on drugs. 19 sa mga kasong ito ay naganap noong si Duterte ay mayor pa lang ng Davao, habang 24 naman ang naganap noong siya ay pangulo na. Halos imposibleng ipresenta ang lahat ng 6,000 na napatay sa ilalim ng operasyong pulisya, lalo na ang tinatayang 15,000 hanggang 30,000 ayon sa civil society organizations. Paliwanag ng abogado ng mga biktima, kaya pinili ang mga pinakamatitinding kaso na sumasalamin sa tindi ng mga pagpatay. Pero ano ang kahulugan nito para kay VP Sara at sa mga iba pang personalidad? Hindi pa tapos ang laban. Habang patuloy ang investigasyon ng ICC, maraming mata ang nakatutok hindi lang kay Duterte kundi pati na rin sa mga pangalan sa listahan. Makakaligtas ba sila o tuluyan na silang madadala sa kamay ng batas ng padaigdigang hukuman? Isa lang ang sigurado, kaibigan, ito ang simula ng isang labanang hindi nila inaasahan. Have mercy, O God. Mateo 24 verse 44, sapagkat dumarating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sa panahon ng kawalan ng hustisya at kasamaan sa mundo, marami ang nagtatanong, nasaan ang ating Panginoong Diyos? Kailan darating ang katarungan? Ngunit ang kasagutan ng ating Panginoong Hesus ay malinaw, ako'y muling darating. Maraming hari, pinuno at makapangyarihan ang gumamit ng kanilang posisyon upang maghasik ng takot at kasamaan. Ngunit walang makakatakas sa katarungan ng ating Panginoong Diyos. Ang mga taong nag-abuso ng kapangyarihan, nagpaikot ng katotohanan at walang habas na kumitil ng buhay, lahat sila ay haharap sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, ang ating Panginoong Jesucristo ang tunay na hukom. Bagamat tila makapangyarihan ng tao ngayon, ang ating Panginoong Jesus ang may huling salita. Nang siya ay unang dumating, siya ang kordero ng ating Panginoong Diyos na nag-aalay ng kaligtasan sa mundo. Ngunit sa kanyang pagbabalik, siya ang magiging hukom na magpapairal ng ganap na katarungan. Pangalawang Tesalonica 1 verses 7-8. Pangalawa, ang masama ay hindi makakatakas. Iniisip ng ilan na makakaligtas sila sa hustisya, maaaring makalusot sa batas ng tao, pero hindi sa batas ng ating Panginoong Diyos. Darating ang araw na ang bawat kasalanan ay mabubunyag at ang bawat kaluluwa ay huhusgahan ayon sa kanilang ginawa. Pahayag 20 verse 12. Kung hindi man sila maparusahan ngayon, tiyak na walang makakatakas sa araw ng paghuhukom ng ating Panginoong Diyos. At pangatlo, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay malapit na. Ang masasamang balita, mga digmaan, katiwalian at mga sakuna ay nagpapahiwatig ng ating mundo ay papunta na sa huling kapanahunan, kaibigan. Sinabi ng ating Panginoong Hesus na ang mga ito ay tanda ng kanyang nalalapit na pagbabalik. Mateo 24 verses 6-8. Ngunit marami pa rin ang nabubuhay na tila hindi ito mangyayari. Kailan? Hindi natin alam, pero tiyak itong darating at malapit na itong darating, kaibigan. At kailangan tayo ay handa. Ano ang dapat nating gawin? Una, magsisi tayo at lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit gaano kalaki ang kasalanan ng isang tao, may kaligtasan kay Jesus para sa mga magsisisi at magtitiwala sa Kanya. 1:3 verse 16. Pangalawa, ipagkatiwala ang hustisya sa Diyos. Sa halip na punuin ang puso ng galit at paghihiganti, ipaubayan natin sa ating Panginoong Diyos ang paghuhukom dahil siya lamang ang may ganap na hustisya. Roma 12 verse 19. At pangatlo, mamuhay bilang handang lingkod ng Diyos. Hindi lang tayo basta naghihintay, kundi dapat tayong mamuhay ayon sa kanyang kalooban, lumakad sa katwiran, naglilingkod at nagpapahayag ng ebanghelyo habang may panahon pa. Mateo 24 verse 46. Ang tanong, kaibigan, handa ka na ba? Ang balita ngayon ay puno ng katiwalian at kawalan ng hustisya, ngunit huwag tayong mawalan ng pag-asa. Darating ang ating Panginoong Hesus at siya mismo ang magpapairal ng tunay na hustisya. Pahayag 22 verse 12. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Kaibigan, si Kristo ay darating muli. Handa ka na ba? Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoong Diyos, na kayo po ang tunay na umiibig sa amin.
Ang aming Panginoon Jesus ang tunay na hukom at aming tagapagligtas. Sa gitna ng kawalang katarungan, nagtitiwala po kami sa darating na araw ng iyong paghukom. Tulungan niyo po kaming manatiling tapat at lumakad sa iyong katwiran at maging handa sa pagbabalik ng aming Panginoon Kristo. Maranatha. Panginoong Jesus, dumating ka nawa at iligtas niyo po kami. At salamat Panginoong Diyos sa patuloy na pag-aalaga sa amin at sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat kami sa hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.